Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEC. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Sinasabi ko ro, i-give up natin ang KIG. Mr. President, kahit kailan hindi ko sinabi yun. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. This is a debate between two Filipinos. One is saying that there is no such thing as a West Philippine Sea. I disagree with that. There is a West Philippine Sea under Philippine law. Pero itong si Carpio Abay, todo pagsisinungaling. Okay. Ipagpatuloy natin ang pagtalakay kaugnay dito mga kapatid, no? May comment yan sa isa na unang pahayag kaugnay dito na ang komento ay bakit daw umano tinatalakay natin lalo na ang Iglesia ni Cristo. Yun ang pahayag dito sa nagkomento kung nabasa siguro ninyo yan. Pero huwag kalimutan na sa interview ni Katonyeng kay Marcoleta, sinabi nito, doktrina ng INC na kung anuman ang ginagawa, dapat ipaalam daw sa tagapangasiwa. Ito, Unang-una, kailangan malaman ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay mo sa iyong malawak na program na ako'y membro ng Iglesia ni Cristo. Ay binigyan ng permiso para tumakbo sapagkat yun ay doktrina sa Iglesia ni Cristo. Kinakailangan lahat ng gagawin mo ay ipagpapaalam mo sa pamamahala ng Iglesia. lahat na ginagawa dapat ipaalam daw sa tagapangasiwa ng iglesia. Kung totoo tong pahayag ni Senador Rodante Marcoleta bilang kaanib sa Iglesia ni Cristong tatag ni Felix Manalo, na dapat ipaalam sa tagapangasiwa sa pamumunuan ng INC ang mahalagang hakbang o ang mga ginagawa bilang kaanib. Kaya ang tanong dito, may basbas ba ng pamunuan ng INC ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na i-give up ang Kalayaan Island Group, TIG? Kung wala, bakit niya ito sinabi? Pero kung meron naman, bakit kinalaunan ay sinabi niyang hindi naman umano niya sinabi kahit kailan na i-give up ang Kalayaan Island Group? May tanong tayo mga kapatid. Dahil may umiikot na video sa pahayag na yan. Ang katanungan diyan, mga mahal na kapatid, na nasa live, maniniwala ba kayo sa pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na kahit kailan, hindi daw niya sinabing i-give up ang KIG? Ito'y mahalagang bahagi na dapat alam natin at tatalakayin natin at ipagpatuloy natin ang reaksyon sa pahayag sa isa pang kaanib ng INC na si Tinig ng Karunungan, mga kapatid. Samahan ninyo ako. Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Windel Talibong, muling magkasama ninyo sa pagkakataong ito. At inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo. Mag-comment at i-share ninyo. At kung saan man kayo ngayon nag-subaybay o nanood sa ating live streaming, inanyayahan natin ang mga suking taga-subaybay
kung saan man kayo sa ating bansa o sa ibayong bansa, lalo na sa mga OFWs, ilagay ninyo kung saan kayo nakabase para alam natin kung saan nakaabot ang ating talakayan ngayon. Sa lahat nating mga taga-subaybay at sa mga nagkomento na isang kaanib ng INC, sabi niya, bakit daw umano sa talakayang eto'y dinamay pa ang INC? Oh. Ayun. May nag-comment sa naunang upload. Bakit daw? Ang argumento nating ginamit, yung estilo kasi ni Senador Rodante Marcoleta, walang pagkakaiba sa estilo ng ministro ng INC. Di ba? Bakit? Una, si Marcoleta may pahayag. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEC. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Sinasabi ko ro, i-give up natin ang KIG. Mr. President, kahit kailan hindi ko sinabi yun. Yan, malinaw, hindi daw niya yan sinabi. Kaya bakit sinabi nating kinopyan niyang estilo ng mga ministro? Dahil sa banat ng mga ministro sa pananampalatayang Katoliko, itinuturo nila yung pagluhod daw katumbas pagsamba. At sa Biblia po, yung pagluhod, katumbas nun, pagsamba eh. Oh, ministro yan ng INC, si Arnel Tumanan yan. Pero, dahil naipakita na ang mga ministro pala lumuluhod sa harap ni Manalo, may ordinasyon, anong sabi nila? Una, wala naman tayong binabanggit na kapag ka lumuhod, automatic, ang katumbas doon ay pagsamba. Wala tayo. Oh, yan. Wala umanong binanggit sila na kapag lumuluhod, katumbas sa pagsamba. Di ba? Parihong-pariho, oh. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEC. So, i-give up. Pero hindi daw sabi niya. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEC. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Sinasabi ko ro, i-give up natin ang KIG. Mr. President, kahit kailan hindi ko sinabi yun. Oh, yan. Mga kapatid, may busis ng masa tayo dyan. Naniniwala ba kayo sa sinabi ni Senador Rodante Marcoleta na kahit kailan hindi daw niya sinabing i-give up ang KIG? May yes, 31%. May no, 69%. Oh, dyan. So, abangan natin ang debate, pero ang tanong, kakasa kaya si Senador Rodante Marcoleta sa debating ito na tinanggap ni retired Associate Justice Carpio? Dahil meron siyang mga inilatag na kondisyon. Oh? Siguro alam na ninyo kung ano ang inilatag bago sila magharapan sa debate. May kondisyon si Senador Rodante Marcoleta. Of course, isa sa mga kondisyon niya, dapat patas ang moderator. Oh. Hindi raw dapat kampi o may malinaw na bias na laban. Yun naman ang maganda, di ba? At may malinaw daw na napagkasunduang format. So, kailangan kayo ng mag-usap kayo kung ano ang format, ano ang role, ano ang roles sa debate, sino ang pipiliing moderator. And then, limitado sa particular na issue ang debate, umano particular na sa usaping West Philippine Sea. Yung kalayaan
Island Group, KIG, na sinabi niyang i-give up, kinalaunan, hindi niya sinabi daw umano. Oh, live at walang editing. Isa yan sa kondisyon niya na napakaganda naman na kondisyon, di po ba? Oh, kaya mas mabuti na mangyari ito kayo. Payag ba kayo na mangyari talaga itong debating ito, mga kapatid? So comment kayo dyan kung payag kayong mangyari. Pero ang punto dito, ipagpatuloy natin ang reaksyon kay tinig ng karunungan na nag-ala-abogado kay Senador Rodante Marcolita. Kaanib din siya sa iglesia. So nagtanong, bakit isama pa ang iglesia sa usaping ito? Si Marcolita mismo ang nagsabi sa interview. Unang-una, kailangang malaman ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay mo sa iyong malawak na program na ako'y membro ng Iglesia ni Cristo. Ay binigyan ng permiso para tumakbo sapagkat yun ay doktrina sa Iglesia ni Cristo. Kinakailangan lahat ng gagawin mo ay ipagpapaalam mo sa pamamahala ng Iglesia. Yun. Lahat na gagawin daw ay ipaalam sa tagapamahala ng iglesia. Kaya ang lehitimong tanong dito, yung tindig ba bilang pag-amin ni Senador Rodante Marcolita na siya'y kaanib sa iglesia at doktrina ng iglesia na lahat na ginawa ay dapat ipaalam sa tagapamahala, yung pahayag ba niyang i-give up? Kinalaunan, sabi niya, hindi niya sinabing i-give up yon. Yun po ba ay may basbas sa sektang inaniban niya? Tanong lang, di ba? Kaya may mga nag-comment diyan na ang INC daw ay, may nag-comment, nabasa nyo? Hindi na Iglesia ni Cristo, Iglesia ni China. So, dito ating pakinggan, ipagpatuloy natin si tinig ng karunungan. Inalagan po ni Senator Marcoleta ang lantarang pagsisinungaling at panlilinlang ni former Associate Justice Mabigat ito. Mabigat, no? Lantarang pagsisinungaling. Tudo kasinungalingan. Sino ang tinutukoy na lantarang nagsisinungaling? Antonio Carpio sa sambayan ng Pilipino. O si retired Associate Justice ay tudong pagsisinungaling si Carpio sa sambayan ng Pilipino. Para sa ano? Para daw? Abay isipin ninyo mga kababayan sa mga naging pahayag ni Carpio sa mga interview po sa kanya. Abay ipinauunawa niya sa mga tagapakinig niya na si Marcoleta daw po ay maka-China. Na ito daw pong senador na ito ay ipinaglalaban ang para sa interes ng China at hindi ang para sa kapakanan ng Pilipinas. Abay mantakin ninyo mga kababayan, saan ka nakakita ng isang senador na kung talagang maka-China siya, bakit niya ipinauunawa sa ating mga Pilipino kung papaano natin ipaglalaban in a legal way? Yan. Paano natin ipaglalaban in a legal way? O na ipinaglaban na ang in a legal way, nanalo nga, di ba? Pero yung sabing ang layunin ni Carpio para siraan si Marcolita, yun ay mabigat na akusasyon. Meron bang ebidensya na ang layunin talaga ni Carpio ay siraan si Marcolita? Kundi sinagot lang yung mga pahayag ni Marcolita. Halimbawa, kung hindi si Marcolita maki-China, bakit sinabi niyang i-give up? Napakalinaw naman sa kumakalat na video. Pagkatapos sinabi niyang kahit kailan hindi niya sinabi yan. Diba? Ngayon, kung todo kasinungalingan si Carpio, ano yung kasinungalingang ikinakalat ni Carpio kay Marcolita? Aling bahagi sa pahayag ni Carpio na sinungaling? Di naman niya sinabi dito ni tinig ng karunungan. So, kung sinungaling ang pahayag ni Carpio, ano ang tamang impormasyon bilang patunay
na nagsinungaling siya. So anong paraan na sinisiraan si Marcolita? Kung hindi ito matukoy at hindi naman tinutukoy talaga yung eksaktong pahayag na kasinungalingan daw, yun ay akusasyon, mga kapatid. Isa lamang opinyon at hindi yun argumento. So, dapat magbanggit ng specific talaga na pahayag. Diba? At maglatag ng ebidensya kung ano ang sinabing kasinungalingan. Kung sinabing nagsisinungaling si Carpio sa pagtawag kay Marcolita na maki-China, kailangan din sagutin ang isang mahalagang tanong, mga kapatid. Bakit niya iminungkahi na i-give up ang Kalayaan Island Group, KIG? Ang Kalayaan Island Group, mga kapatid, KIG, bahagi yan ng inaangkin ng Pilipinas na West Philippine Sea at sakop sa ating Exclusive Economic Zone, EEZ. So ang pagsuko, ang pagbitaw sa KIG, mga kapatid, ay hindi ito maliit na usapin, di ba? Ito ay may direktang epekto sa teritoryo, may direktang epekto sa soberanya at sa pambansang seguridad sa Pilipinas. So, ang punto dito, kung ang isang opisyal ay nagsusulong ng pag-give up sa teritoryong inaangkin ng Pilipinas o yung pagpapahayag ng posisyon na pabor sa claim ng China, di ba? Natural na lamang na questionin kung ang ganitong panindigan ay umaayon ba sa interes ng Pilipinas o umaayon ba sa interes ng China, di po ba? Hindi ito simpleng paninera. Ito ay pagsusuri ng posisyon at polisiya base mismo sa pahayag ng naturang tao. Hindi rin maaring ihiwalay ang konteksto sa 2016 na arbitral ruling, mga kapatid, na nagpapatibay sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. So, isang ruling na paulit-ulit na binanggit ni retired Associate Justice Antonio Carpio bilang pagtatanggol sa arbitral victory ng Pilipinas. So, ngayon, kung hindi maka-China si Marcolita, ang paninindigan niya, bakit ang solusyon niya isuko yung teritoryo ng Pilipinas, lalo na ang KIG? Malinaw naman yun. Narinig din nyo yan. Binanggit talaga niya. Pero sa mga interview ngayon, sabi niya, kailan, hindi talaga niya sinabing isuko ang KIG. Diba? Oh, i-give up. Hindi umano niya sinabi na i-give up. May bahagi pa na sinabi ni Katonyeng na ang pahayag daw ni Marcolita ay na-misinterpret siya. Pero saang bahagi na misinterpret siya na napakalinaw yun? So ang mas tanong dito, mga kapatid, alin ba ang maka-Pilipinas? Ang ipaglaban ang karapatan sa soberanya sa teritoryo o yung voluntaryong pagbitaw sa KIG? Di ba? Okay. Ngayon, sinabi dito ni Tinig ng Karunungan na unawa lang umano yung legal, kung sa paanong paraan, sa legal na paraan, ipaglaban. Ang ating karapatan, lalo na sa usaping exclusive economic zone, kung saan nagkakaroon nga ng suliranin ang Pilipinas at ang China. Kasi mga kababayan, ang ipinipilit dito ni Carpio, meron na raw ruling noong 2016. May mga batas na daw po na nagsasabi na atin yan. Walang karapatan ng China dyan. Hindi dapat sila manghimasok dyan kasi parte ng Pilipinas yan. Parte ng exclusive economic zone yan. Ang kay Marcoleta lang naman, wala naman tayong tutol dun eh. Oh, so wala namang tutol pala.
bakit i-give up? Wala namang pagtatalo na talagang tayo ay na-awardan na noong 2016 ng Arbitral Tribunal na So kung walang talo na na-award na ito, ang punto, bakit may mungkahi siyang i-give up? meron tayong maritime rights sa isang bahagi ng ating exclusive economic zone na kung saan ay nagkakaroon nga rin ng pag-claim yung China. Ang kaso nga lang, meron pong mga nakitang butas, disadvantages. Nauna natin itong bahagi, tinatalakay natin, meron daw umano nakitang butas. Kaya kung merong nakitang butas, ang tanong, anong butas ang nakita nila, no? So, walang tutol. Kung walang tutol si Senador Rodante Marcolita na ang Kalayaan Island Group, KIG, ay pag-aari ng Pilipinas at hindi ng China, kaya nga, bakit sinabing i-give up ang mga ito? Ulitin natin ang Kalayaan Island Group, mga kapatid, ay bahagi ito ng teritoryo ng Pilipinas at nasa ilalim yan ng Presidential Decree ni Marcos Sr. noon 1596 at nasakop sa ating exclusive economic zone. Sa bisa ng UNCLOS, pinagtibay pa yan sa desisyon mismo ng Arbitral Tribunal noong 2016 laban sa China. So, yung video na sinabi ni Marcoleta na i-give up na lang, pagkatapos sinabi niyang hindi daw umano, balikan natin asan ba yung pahayag na yan? Okay, balikan natin itong pahayag na ito, mga kapatid ni Senador Marcolita. Ito. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Sinasabi ko ro, i-give up natin ang KIG. Mr. President, kahit kailan hindi ko sinabi yun. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. Yan. I-give up talaga, no? Kaya, sa bidyong kumakalat ngayon na napakitang sinabi niyang i-give up ang KIG, hindi sapat sabihin na hindi ko sinasabi yon kahit kailan. May ebidensya na taliwas sa kanyang pahayag na hindi niya sinasabi daw. So, napakalinaw. Ang isang leader ay dapat malinaw at hindi pabago-bago yung tindig niya, lalo na sa usapin ng soberanya natin, di ba? So, ang tanong ay, hindi lamang kung ano ang intensyon. Kundi, mga kapatid, ang tanong, kung ano ang aktual na sinasabi at kung paano ito tutugma sa pambansang posisyon sa Pilipinas tungkol sa West Philippine Sea. Okay, punta tayo sa sinabi niyang may mga nakitang butas. Asan ba yan? Tuloy natin. Si Senator Rodante Marcoleta, Sandali, dito. economic zone yan. Ang kay Marcoleta lang naman, wala naman tayong tutol dun eh. Wala namang pagtatalo na talagang tayo ay na-awardan na noong 2016 ng Arbitral Tribunal na meron tayong maritime rights sa isang bahagi ng ating exclusive economic zone na kung saan ay nagkakaroon nga rin ng pag-claim yung China. Ang kaso nga lang, meron pong mga nakitang butas, disadvantages, si Senator Rodante Marcoleta na yun po yung ipinauunawa niya sa atin at yun din ang gusto niyang pagsikapan ng ating gobyerno na mabigyan at magawan ng solusyon. So, di niya tinatalakay dito kung ano yung nakitang butas ni Marcoleta. Di ba? Kung totoong walang tutol si Senador Rodante Marcoleta na nanalo ang Pilipinas sa arbitration, mga kapatid, ngunit sinasabi niyang dapat itong i-give up, ano ba talaga? Bakit may videong sinabi niyang dapat i-give up pagkatapos sinabi niyang kahit kailan hindi niya sinabi yan? So, ano yung nakitang butas? Natural lang talagang itanong.
ano mismo ang butas na gustong ayusin ni Senador Marcolita? Bakit umabot sa puntong i-give up? Ang desisyong tinutukoy dito mga kapatid ay ang ruling ng Permanent Court of Arbitration. Nangyari iyan 2016 sa kaso ng Pilipinas laban sa China. Ilalim sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Nanalo. So, Hulyo 12, 2016, idineklara ng tribunal na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China. Kinikilala ang karapatan ng Pilipinas sa loob ng kanyang exclusive economic zone. So, malinaw, ito'y isang legal victory sa ating bansa, mga kapatid, laban sa China, di ba? So, kung may butas, ano yung tinutukoy niyang butas? Dahil karaniwang argumento ng mga nagsasabing may butas, isa na yung sinasabing wala daw enforcement power ang tribunal. Totoo naman mga kapatid na walang sariling police force ang tribunal. Pero, pangalawa, hindi sumali ang China sa isinagawang proceedings. Pero alam nyo ba, ayon sa UNCLOS, maari pa ring ituloy ang kaso kahit absent ang isang partido. So, isa pa sa mga sinisilip na para sa kanila, butas, yung diplomatic realism daw. Mahirap ipatupad kung walang political will o backing. Pero alam nyo mga kapatid, mahalagang tandaan din, hindi pagiging butas ang kawalan ng enforcement. Bakit? Lahat ng international arbitration ay ganito talaga ang sistema. Ang legal validity, mga kapatid, ay hiwalay sa political implementation. So, hanggang ngayon, kinikilala ng maraming bansa at eksperto ang international law ng ruling bilang binding ito. Kaya, yung sabi na si retired Justice Carpio, Associate Justice Carpio, todo nagsisinungaling, tuloy natin. Pero itong si Carpio abay todo pagsisinungaling. Talagang ginagamit niya yung mga malilisyoso niyang kaisipan. Ginagamit niya na advantage yung mga nakikinig sa kanya para siraan itong si Senator Marcoleta sa mamamayang Pilipino. Bueno, paano nga ba pinalagan ni Senator Rodante Marcoleta? Bago dyan, paano pinalagan ni Senador Rodante Marcoleta? Yung sinabi niya na si Carpio ay todo pagsisinungaling at may malisyosong kaisipan daw para siraan si Marcoleta. Ang pahayag na ito ni Tinig ng Karunungan na kaanib sa INC, mga kapatid, na si retired Associate Justice Antonio Carpio ay todo nagsisinungaling, may malisyosong kaisipan pa. Para siraan si Senador Rodante Marcoleta, dapat may malinaw siyang ebidensya kaugnay dito. Hindi lang nagbabasa sa emosyon. Hindi dapat ang pagbibintang. Unang tanong, ano mismong pahayag ni Antonio Carpio ang kasinungalingan? Saang parte siya nagsisinungaling? May mali ba ang kaniyang inihayag tungkol sa West Philippine Sea o sa arbitral ruling? Kung walang matukoy na specific na kasinungalingan, ang akusasyon na ito, simpleng ad hominem. Isang paninira ng tao lamang, imbis sagutin yung argumento, mga kapatid. Bakit? Ang burden of proof, nasa nag-akusa. Nasa nag-akusa ng kasinungalingan. So, siya may obligasyon na magpatunay. Anong punto na nagsisinungaling si Carpio? Kung may sinasabing malisyoso, anong punto na malisyoso yon? Ang isang dating maestrado, mga kapatid, dapat may konkretong
ah, konkretong pahayag talaga at ebidensya. Pero kung binaluktot lang ito sa interpretasyon na nagsisinungaling at malisyoso, ang tawag diyon kung walang ebidensya ay propaganda. Okay. Ito, reaksyon ni Marcoleta daw. Kuleta, yung former Associate Justice na yan. Panoorin po natin itong isang bahagi ng saganang mamamayan. Ito po. Meron pang isang, naalala ko yung post ng Yan. isang, ito, lagi natin binapag ito, yung retired Associate Justice. Sabi niya, para niya meron kang kapitbahay na nag-squat sa bahay mo sa bakod mo. Nung nag-squat siya, sasabihin mo bang friendly kapitbahay ba yan? Yan. Squatter nga, nung pinapalis mo, ayaw na umalis Yun ang kanyang argumento, san Sino? Yung retired Associate Justice Carpio. Teka mga kababayan. Sandali, bago yung tika ni Tinig ng Karunungan, magdiyak muna itong pahayag na ang argumento ni Retired Associate Justice Antonio Carpio, mga kapatid, na ang China ay parang kapitbahay na nang aagaw, squatter. At tinatawag niyang squatter talaga. So, pero ang punto dito sa pagtawag na squatter, ito'y malinaw na isang metapora. Metapora upang ipaliwanag yung simpleng paraan ang isyo ng pag-aangkin sa West Philippine Sea. Hindi ito personal na insulto kundi paglalarawan lamang, mga kapatid, sa sitwasyon kung saan may malinaw na desisyon yung Permanent Court of Arbitration noong 2016 sa ano yung desisyon, walang legal na basihan ang 9-dash line claim ng China. So ibig sabihin, nanalo ang Pilipinas sa kasong isinampa laban sa China. Pero patuloy pa rin ang presensya at panghihimasok ng China sa loob ng exclusive economic zone ng ating bansa, di ba? So, yun ang dahilan kung bakit tinatawag na squatter. So kung iisipin, mga kapatid, ang paghambing ng squatter ay tumutukoy ito sa pag-okupa sa hindi pag may-aari, di ba? Ang pag-aangkin ng teritoryo na hindi sa'yo. Hindi paggalang sa umiiral na batas o kaya sa desisyon mismo. Ngayon, ang tanong, kung mali ang paggamit ng analogy ni Carpio na squatter, ano ang tamang pagtawag sa isang bansa na natalo na sa arbitral ruling ngunit hindi sumusunod nito at patuloy ang pag-angkin sa teritoryo na sa ruling malinaw naman na yun ay sa Pilipinas? Okay, tuloy natin. Bayan na para maging familiar sa inyo itong si retired Justice Antonio Carpio. Ito lang naman yung justice na tinawag po si Senator Marcoleta na lowest rank, na siya raw ang may pinakabababang kalibre sa hanay ng mga abogado. Ito ang video. Panoorin muna natin saglit ito. Is Mark Oleta, Yan. sorry, Sir Tas, there are two justices here. Is Mark Oleta considered a legal luminary? In the calibers of lawyers, where does he fall? Isipin ninyo yon. Tinanong saan daw nabibilang na hanay si Senator Marcoleta pagdating sa, kumbaga, ikalibre ng mga abogado. Tinawanan pa ni Carpio At sinabi niyang lowest rank daw. Okay. Ang punto niya dito na sa pagsabi tinawanan ni Carpio na sinabing Luis rank, punto, ininsulto si Marcoleta. Lilinawin natin ito, mga kapatid. Diba, nang sinabi sa programa mismo na kasama si Marcoleta, nagkomento sila sa pahayag na squatter ang China. Di ba tinatawanan din nila si Carpio? Ibig ba sabihin, ininsulto nila si Carpio? Pero, ang pagtukoy ng isang abogado, mga kapatid, bilang lowest rank, alam mo ba, may hierarchy kasi, ay maaring tumutukoy yan sa opisyal na rangko sa hudikatura. Hindi yun personal na kakayahan o
personal na talino. So, tandaan natin, etong si Carpio ay dating Associate Justice ng Korte Suprema. Isa sa pinakamataas na posisyon sa legal na propesyon sa ating bansa. Samantalang si Senador Rodante Marcoleta ay isang mambabatas at isa ding abogado. Ngunit, hindi naging bahagi ng hudikatura. So, sa istruktura ng hudikatura, natural na may mataas na posisyon sa isang Supreme Court Justice kumpara sa mga abogado na hindi naging hukom, di ba? Kaya, ang tanong, ito ba ay insulto dahil ayon kay Tinig ng Karunungan, inonsulto daw? Sabay halagakhakan ng mga kasama niya. Talagang ininsulto itong si Senator Rodante Marcoleta. Ang akin naman, mga kababayan, kapag ganito nasagutan mo, Oh, so, talagang ininsulto o mano. Hindi ito maituring na insulto. Ito'y simpleng tumutukoy lamang sa hierarchy ng posisyon sa larangan ng batas. Kung sinasabi ni Carpio na nasa lowest rank siya, dapat suriin natin ang konteksto sa naturang pahayag tungkol sa legal expertise, mga kapatid, lalo na sa usapin ng West Philippine Sea at lalo na sa usaping arbitral ruling. Isang issue na may malalim na implikasyon yan, lalo na sa internasyonal at sa batas at sa implikasyon. Kung malala niyo, eto si Carpio, siya ang espesyalista kaugnay diyan sa usapin yan. Pero ang pagbasa ni Tinig ng Karunungan, ito ay pang-iinsulto. pamemersonal na po ito eh. Kasi isipin mo kung talagang ikaw ay marunong at mahusay, hindi ka namemersonal, kumbaga ikaw ay patas pagdating sa perspektibo mo sa isang tao, lalo't kapwa mo pa nasa hanay nyo, kabaro nyo, ika nga, hindi mo para sabihin siya ay lowest rank si Marcoleta Lalo kung alam mo na isa si Marcoleta. Oh, sandali lang diyan, no? So, 'yon ang pahayag ni Tinig ng Karunungan na isang kaanib ng INC. Magkapatid sila ni Marcoleta. Ininsulto raw ni Antonio Carpio etong si Senador Rodante Marcoleta nang sinabing lowest rank ang pagkaabogado ni Marcoleta, sabay umanong tumatawa. Di ba? No. Ngunit ang mahalagang tanong dito, ang pagsasabi ba ng totoo tungkol sa rangko ng hudikatura ay maituring ba itong insulto agad? Sa istruktura ng hudikatura sa Pilipinas, mga kapatid, malinaw na may hierarchy o rangko ng abogado. 'Di ba? Merong judge, merong associate justice, merong chief justice, 'di ba? So, sa ganitong konteksto, ang lowest rank ay maaaring tumutukoy lamang sa pagiging pribadong abogado kumpara sa pagiging hukom o kumpara sa pagiging maestrado. Isang factual description yan. Hindi yan automatikong pang-insulto, di ba? Oh. So, ang pagtawa sa gitna ng pahayag, di pa ba sa programa din nila ni Marcoleta? Tumatawa din sila habang nagkomentaryo noong sinabi ni Carpio na parang squatter ang China. Hindi agad ito nangangahulugang pang-iinsulto na. So, sa maraming forum, sa maraming pahayag, mga kapatid, may mga pagkakataong matawa talaga tulad sa ginawa nila. Pero hindi ibig sabihin na yung pagtawa na yan ay panginginsulto na. Hindi sapat na may tawa para sabihing nilait at ininsulto na. Pagkatapos, namimersonal daw umano si Carpio kay Marcoleta. Sa dahilan kung bakit naipasara ang isang napakalaking kumpanya na kung saan sa pamamagitan ni Marcoleta, abay doon nakita yung iba't ibang katiwalian ng nasabing kumpanya na yon. Yun ba masasabi mong lowest rank? Oh, yan.
tatalakayan natin. Magbigay tayo ng reaksyon mga kapatid. No? Yung sinabing pamimersonal na ginawa daw ni Carpio. Ang pagtukoy ni retired Associate Justice Antonio Carpio sa rangko ni Senador Rodante Marcolita bilang lowest rank ay pagbanggit lamang yan sa katotohanan tungkol sa posisyon o tungkol sa seniority sa isang organisasyon o sa isang institusyon. Paano ito magiging pamimersonal, di ba? Ang pamimersonal, yung pag-atake, lalo na si Tinig ng Karunungan mismo nagsabi, sinungaling si Carpio. Kahit kailan hindi sinabi ni Carpio, sinungaling si Marcoleta. Di ba? Oh. Yun ang pamimersonal. Pero yung lowest rank, pagbanggit lang yan sa katotohanan tungkol sa posisyon o seniority ng institusyon. Hindi yan ituring na pamimersonal. Ngunit kung ang konteksto tungkol sa kredibilidad, lalo na sa karanasan o otoridad sa usaping legal na pang-international na batas, ang pagbanggit ng rangko ay maaaring bahagi ng pagsusuri. Hindi ito automatikong pamimersonal o paninira. Mas mahalagang tanong, mali ba ang sinabi tungkol sa rangko? Hindi ba ito may kinalaman sa kakayahang magsalita sa komplikadong usaping legal, di ba? O ginagamit lamang ang salitang pamimersonal upang ilihis ang usapan mula sa substansya sa argumento. Kung walang impormasyon at punto na may kaugnayan sa issue, mga kapatid, mahirap itong ituring na simpleng pamimersonal. Yeah? Okay. Anong punto dito ni Tinig ng Karunungan? Napasarado daw ang kumpanya. Ano daw? Nga. Hindi mo para sabihin siya ay lowest rank si Marcoleta eh. Lalo kung alam mo na isa si Marcoleta sa dahilan kung bakit naipasara ang isang napakalaking kumpanya na kung saan sa pamamagitan ni Marcoleta abay doon nakita yung iba't ibang katiwalian ng nasabing kumpanya na yon. Yun ba masasabi mong lowest rank? Kung sa loob ng ilang dekada si Rodante Marcoleta lang ang tanging nakapagpasara nun. Oh, yan. Di pwede daw umanong sabihin lowest rank dahil napasarado niya. Kahit di binanggit, walang iba. ABS-CBN yan. Now, ngayon, ang issue dito ay hindi kung napasarado ba ni Senador Marcoleta nung congressman pa siya ang ABS-CBN. Ang tunay na tanong, may batayan ba ang sinabi ni Carpio, di ba? Ang pagsabi ng lowest rank ay maaaring tumutukoy sa legal expertise o kaya'y judicial standing, hindi sa personal na pagkatao. Si Antonio Carpio, mga kapatid, dating maestrado ng Korte Suprema na may dekadang karanasan sa larangan ng batas at sa international law. So kung ikumpara siya, yung antas ng legal na kaalaman o karanasan, iyon ay argumento, hindi yun pamimersonal. Kaya napakaganda talaga kung kakasa si Senador Marcoleta sa debate. Abangan natin yan. Ngayon, punta tayo sa sinabing pagpapasarado sa ABS-CBN. Yung prangkisa ng ABS-CBN. Alam nyo, yung argumento ng papasarado, noong congressman pa si Marcoleta, isang political at legislative action yon. Hindi yon sukatan ng lalim na kaalaman sa constitutional at international law. Ang pagiging bahagi ng butuhan o pagpanig ay hindi otomatikong nangangahulugan na mas mataas na legal rank kaysa isang retiradong maestrado ng Korte Suprema sa Pilipinas. So sa madaling sabi, ang punto ni Carpio ay maaaring usaping kredibilidad at legal hierarchy. Hindi personalan. Ang usaping kaugnay sa ABS-CBN, mga kapatid, ay pag-iwas yan sa tunay
na tunay na issue. Okay, paglihis sa tunay na issue, tuloy natin. Nakaalis ng prangkisa nun. Sa makatuwid, itong panghuhusga dito ni Carpio ay talagang pamemersonal. At dito mauunawaan natin kung ano yung damdamin at emosyon, pati na yung kaisipan, yung mindset ni Carpio pagdating kay Marcoleta. So, ibig sabihin, binasa na niya ang emosyon ni Carpio kay Marcoleta. Sariling pagbasa niya, batay sa kanyang damdamin. Walang iba talaga kundi merong pamemersonal. Meron siyang hindi ko alam kung ito ba ay galit, inis, tampo o anumang klaseng negatibong emosyon para mag-udyok sa kanya na sabihan siyang lowest rank. Oh, yan. Dahil sa lowest rank. Kaya, pinipersonal daw. So, di siya sigurado kung may galit ba, inis, tampo si Carpio. So, ulitin natin. Sa pahayag na lowest rank, maaaring naglalarawan yan sa kredibilidad at karanasan sa larangan ng batas, hindi emosyonal na pag-atake. Hindi rin sapat yung basihan na sinasabing may inis o galit si Carpio kung wala namang ebidensya ng personal na motibo, di ba? Sa halip, dapat tingnan ang laman ng argumento. Tama ba o mali ang legal na punto? Lalo na sa hierarchy. Malaga yung substansya kaysa pagbasa ng emosyon. Kung may mali sa sinabi ni Carpio, sagutin sa pamamagitan ng batas, dokumento at precedent. Hindi sa pagbibintang ng motibo, batay lamang ang ebidensya ay damdamin. Di ba? Okay. Tuloy natin. Kaya hindi tayo magtataka kung bakit hanggang ngayon abay ginagawa ni Carpio ng samut-saring kasinungalingan si Marcoleta at ipinapatanggap niya sa mga nakikinig sa kanya na si Marcoleta maka-China at hindi para sa Pilipinas. Bakit? Kasi nga may personal na galit siguro kaya ganito. O tuloy na. Yung nang may personal na galit siguro, speculation yan. Walang batayan, no? Binasa lang sa sariling damdamin ang pahayag ni Carpio. Okay, tuloy natin. Natin mga kababayan itong sasagana nga bago dyan, yung sasagana mga kapatid, no? So, di ba, napakalinaw naman yung sinabi ni Senador Marcoleta na pinasinungalingan niya na i-give up. Ibalik natin. Di ba, napakalinaw naman yon. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Sinasabi ko, i-give up natin ang KIG. Mr. President, kahit kailan hindi ko sinabi yun. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Jose, malinaw ha? I-give up daw ang KIG pagkatapos sinabi niyang hindi ko yan sinasabi. Napakalinaw yan. Nasa video talaga na i-give up. So, ang tanong, napag-isipan ba niyang mabuti yung pahayag na yan na i-give up ang KIG? Kaya nga, sa ganitong konteksto, ang terminong maka-China ay isang political na characterization, mga kapatid. Hindi yun automatikong kasinungalingan. Kung mali ang interpretasyon ni Carpio, ang tamang sagot ay ipakita sa buong konteksto ng kanyang sa pahayag ni Marcoleta na i-give up. Okay, tuloy natin mga kapatid ang pahayag dito. mamamayan. Ito po. Ayan. Sino daw ang nag-squat? Ang binabagay, parang pinapalagay niya yung China, di ba? Ayaw yung ating katubigan, ano? Sino ba daw ang nag-squat? Kung sa punto na hindi tutol si Senador Marcoleta na tayo ang may-ari, at kung alam nila na kahit tayo'y may-ari, yung China ay nanatili
Anong tawag dyan? Hindi ba yan squatter? Tuloy natin. So, patawagin mo raw bang friendly yan? Kung ini-squat ka yung lugar mo na pinapaalis mo sila, ay ayaw umalis doon sa property mo. Ang problema, Yan. ang problema dyan sinasabi mong ex-justice na Oh, so yan. Ang problema ng sinasabi mong justice na yan, Opo. hanggang ngayon, hindi nila ma-determine yung coordinates ng West Philippine Sea. Ayun. yun. Paayon-ayon pa si Tinig ng Karunungan. Hanggang ngayon, hindi ma-determine ang coordinate ng West Philippine Sea daw. Di ba? Kasi hanggang ngayon, hindi niya maintindihan na yung mga isla na kung saan ay merong occupants, ano? Oh, yan. Hindi ma-determine daw umano mga kapatid. Kaya maganda talagang matuloy itong debate nila kung kakasa si Marcoleta. Bakit? Dahil mali ang premise ni Senador Marcoleta na hindi ma-determine ang coordinate ng West Philippine Sea. Bakit? Ang West Philippine Sea, mga kapatid, bahagi yan ng mas malawak na South China Sea. At ang saklaw nito, mga kapatid, ay nakabatay sa exclusive economic zone ng Pilipinas na malinaw na tinutukoy sa ilalim ng South China Sea Arbitration Permanent Court of Arbitration noong 2016. So pinagtibay ng arbitral ruling na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China at kinikilala ang karapatan ng Pilipinas sa loob ng 200 nautical miles sa exclusive economic zone ng ating bansa, mga kapatid. So, may legal na batayan ang coordinates. Oh? So, ang coordinates ay nakabatay sa 200 nautical miles mula sa baselines ng Pilipinas sa UN Convention on the Law of the Sea, yung UNCLOS, mga kapatid. So, arbitral ruling noong 2016, hindi ito haka-haka. Hindi yan opinion lamang. Ito ay nakasaad sa opisyal na international ruling mismo. So, ibig sabihin, administrative naming versus legal boundaries ang West Philippine Sea ay terminolohiya ito ng administratibo para sa bahagi sa exclusive economic zone ng ating bansa. Sa South China Sea, mga kapatid. So, ibig sabihin, may malinaw na international legal basis ang saklaw nito. Hindi ito basta pangalan lang ng walang coordinate, di ba? O kaya, maling premise yun. Kung sabihin na hindi ma-determine ang coordinate, dapat may ipakita na legal na technical na ebidensya na mali ang exclusive economic zone, ang computation ng Pilipinas. Kung wala, ang pahayag ay simpleng political rhetoric lamang. Hindi yon legal na argumento. So, ang issue, hindi kung ma-determine ang coordinate, kundi kung ipinaglaban ba ang arbitral ruling, di ba? So, kung ipinahina ang paninindigan ng Pilipinas, dapat yun ang tanong, sino ba ang maka-Pilipinas at sino ang maka-China? Dahil napakalinaw, may legal basis ang West Philippine Sea sa ilalim ng UNCLOS. At lalo na sa 2016 Arbitral Award, mga kapatid. Napakalinaw yan. So hindi tapang sabihin na hindi ma-determine talaga. Okay, pagpatuloy natin. Ang pinakamaraming occupants sa ating tinatawag na exclusive economic zone, mas marami ang occupants ang Vietnam. Nako po. Pero ang Vietnam, hindi natin inaaglahi. Ano? Opo. Meron ding occupied ang China. Pero ang ibig ko sabihin, ba't hindi tayo consistent? Mas maraming ang nakuha Ang Vietnam. na picture sa ating exclusive economic zone ng Vietnam
mas konti ang China, Oo. bakit ibang trato natin sa China? Bakit sa Ayan, bago dyan mga kapatid, mag-react tayo sa pahayag na ito mga kapatid. No? Bakit? Hindi naman tamang ikumpara ang sitwasyon ng Vietnam at China sa usaping exclusive economic zone. Bakit? Una, ang malaking pagkakaiba ay yung legal na basihan at yung pag-aangkin. Ang Pilipinas kasi nanalo laban sa China sa ilalim ng 2016 Arbiter Award sa kaso na inihain laban mismo sa China. Pinawalang bisa ng tribunal ang 9-dash line claim ng China dahil wala itong legal na batayan ilalim mismo sa UNCLOS. Samantalang, ang isyu ng presensya ng Vietnam sa ilang features sa West Philippine Sea ay hindi iyan nakaangkla sa isang malawak at illegal na pag-angkin sa halos buong South China Sea. Hindi ito ipinipilit na saklaw ang halos kabuuan ng karagatan gaya sa ginawa mismo ng China. Oh. So, tara na, ikumpara natin. Yung China, malawak at illegal na pag-aangkin. Yung may 9-dash line claim ng China, saklaw halos ang 90% ng South China Sea. Gumagamit sila ng water cannon, di ba? Gumagamit sila ng water cannon at agresibo sila sa aksyon laban sa Pilipinas. Lalo na sa ating mga barko. At hindi lang yan, nagtatayo sila ng mga artificial islands at meron silang militarisasyon. So tahasang wala talaga nila yung 2016 arbitral ruling. Ibig sabihin mga kapatid, hindi lang ito simpleng occupancy na issue. Ito ay usapin na naghahamon sa soberanya ng Pilipinas. Naghahamon sa sovereign rights ng ating bansa. Di ba? Ngayon, punta tayo sa sinabi ni Senador Marcolita na Vietnam. Bakit umano iba ang pagtrato sa Vietnam? Ang Vietnam, limitado at may ibang approach kasi. May ilang occupied features sa Spratlys. Walang 9-dash line claim yan. May diplomatic engagement sa Pilipinas. Hindi direktang hinaharangan ang Philippine resupply missions sa parehong antas ng agresyon ng China, di ba? Hindi ibig sabihin na tama ang anumang paglabag. So, kung may paglabag, dapat ding tutulan. Pero ang antas ng banta at lawak ng pag-aangkin ang dahilan mga kapatid kung bakit mas matindi ang pagtutol ng Pilipinas sa China. So bakit hindi pareho ang pagtrato dito? Simple lang. Simple lang. Magkaiba ang legal foundation. Magkaiba ang lawak ng pag-angkin at magkaiba ang antas ng agresyon. Magkaiba ang epekto sa ating pambansang seguridad. Ang issue ay hindi paramihan ng okupasyon. Ang issue ay kung sino ba ang tahasang humahamon sa ating karapatan ayon sa international law. Di ba? So, kung may mas maraming okupado ang Vietnam sa ilang features, mga kapatid, hindi ito binabago ang katotohanan na ang China ang may malawak na illegal na pag-aangkin. At may arbitral ruling na yan laban dito at aktibong nagtataboy ng mga barko sa ating bansa, mga kapatid. Diba? Ito ay paglalapat ng batas at pagtatanggol sa pambansang interes batay sa konteksto. Ngayon, may dagdag pa si Senador Rodante Marcolita. Kaya, hintayin natin
kung kakasaba talaga ito siya sa isang debate. Tuloy natin. Sabihin nila, Ayun. dinidepensahan natin. Oo. Bakit merong isang feature ang Malaysia na nasakop ng ating exclusive economic zone na paglalapit tayo doon, tinataboy din tayo ng Malaysia. Ba't hindi tayo nagagalit sa Malaysia? Siya nga naman. Ba't sinasabi ng justice na yan, ang China lang palagi? Oo. Oo. Consistent tayo. Kasi nga, Sen, Oh, so punta naman siya diyan sa Malaysia, no? Ang Malaysia may pag-aangkin din sa exclusive economic zone. At kung lalapit tayo, itataboy tayo sa Malaysia. Bakit daw umano nakatuon doon sa China? O na, mga kapatid, magkaiba talaga ang sitwasyon ng Malaysia at ng China. Ito is pagdating sa usapin ng exclusive economic zone. Ang issue ulitin natin, ang issue ng China ay may malinaw na desisyon mula sa Permanent Court of Arbitration noong 2016. At ito'y pumapabor sa Pilipinas laban sa China. Idiniklara ng tribunal na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa West Philippine Sea. Ibig sabihin, may malinaw tayong panalong legal laban sa China. Samantalang ang issue sa Malaysia, mga kapatid, ito ay overlapping claims sa exclusive economic zone. At continental shelf sa bahagi ng formal na maritime boundary disputes sa pamagitan ng magkalapit na bansa. Hindi ito katulad ng malawak at halos buong South China Sea ang inaangkin tulad ng pag-angkin ng China. Ang sitwasyon ng China, mga kapatid, malaking usapin ng soberanya kasi. Bakit? May arbitral ruling na pabor sa Pilipinas. Malawak at agresibo ang pag-angkin ng China. May mga insidente na water cannon sila. May mga harassment. Hindi kinikilala ng China ang ruling, di ba? So yung Malaysia naman, sitwasyon about yan sa boundary dispute, yung overlapping ng exclusive economic zone. So, walang arbitral ruling laban sa Malaysia. Karaniwan yang maritime boundary negotiation. So, ibig sabihin, diplomatic approach ang ginagamit. So, ano ang mali sa logic ni Senador Marcolita? Una, merong tinatawag na false equivalence. Ano yun? False equivalence. Hindi pareho ang legal na geopolitical situation ng China at Malaysia. China violated international ruling. Samantalang ang Malaysia ay may overlapping claim. Hindi ito katulad ng sweeping 9-dash line. Geopolitical scale, superpower. Ang China na may militarization sa West Philippine Sea. Hindi ganyan ang Malaysia. Hindi ibig sabihin na kung may issue tayo sa Malaysia, ay dapat pareho ang approach sa China. Ang polisiya ng gobyerno, mga kapatid, ay nakabatay sa antas ng banta. Legal na batayan at lalo na sa international ruling. Di ba? Kaya ang tanong dito, bakit iba ang trato? Ang tamang tanong dito, mga kapatid, may pareho ba silang paglabag at lawak na pag-aangkin? Kung hindi pareho ang sitwasyon, hindi rin pareho ang dapat na pagtugon. Di ba? So, ito na lang. Hope na si Senador Rodante Marcolita, tanggapin talaga niya ang nakatakdang debate, no?
para magkaalaman na. Pabor ba kayo? So, maganda naman yung kondisyon. Diba? May kondisyon si Marcoleta. Ano ba yung mga kondisyon niya? Sandali Parang nagsimula na ang punto por punto. Okay. Nagrosary pala. Okay. So, dito na lang muna tayo mga kapatid. Tinatalakay lang natin. Ito. At mamaya pasok tayo sa punto por punto dahil papasok si Father Darwin. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ito yung lingkod, Brother Windel Talibong. Hanggang sa muli. I am